balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga natin pinag-usapan ang babala ng dating Pinoy World Champion Jerwin Angkahas sa Japanese Monster na Naoya Inoue na may tulog daw ito kay Marlon Tapales sa bakbakan, kung saan mga idol sa parehong panayam sa channel ni Sports Manda ay nagbigay rin po ng babala ang ama ni Mama Rachel Donaire. At isa sa mga highlights ng mga sinabi nito mga idol, nagbigay ito ng babala sa kampo ni Marlon Tapales dahil malamang daw mga idol hindi lang daw si Inoue ang magiging kalaban ng Pinoy Unified Champion, pati na rin daw ang commission nila. Tandaan daw natin mga idol na sobrang napaka-importante sa Japan si Inoue, kaya mag-expect na daw tayo na merong konting pabor ang Japanese Monster, lalo pa mga idol na isang undisputed fight ang bakbakan nila. Hindi na daw kasi bago kay Tatay Jerry mga idol ang ganitong bagay dahil nangyari na ito sa naging laban ng kanyang son-in-law na si Nonito Donaire Jr. kay Inoue, lalo pa sa unang laban nito sa Hapones na ginanap sa Japan. Nagka-problema din daw kasi mga idol si Filipino Flash sa unang laban nito kay Inoue. Ito nga mga idol ang gloves na dapat gagamitin ni Donaire sa laban, kung saan mga idol meron daw dala ang Pinoy legend ng dalawang pares na gloves sa Japan. Ito nga daw ang brand na Everlast, ang paboritong gloves na ginagamit ni Flash sa bakbakan. Subalit nang nakarating daw sila sa Japan mga idol, walang ano-ano, may mga punit na daw ang gloves na dapat susuotin niya, na basically mga idol hindi na pwede gamitin ni Flash ang mga gloves na to, at no choice ito mga idol kundi gamitin ang extra gloves ni Inoue. Ito nga ang winning gloves na tatak, na alam naman po natin mga idol na medyo makapal ang winning gloves kaysa sa ibang gloves. Kadalasan kasi mga idol ginagamit lang ito sa training. Sinasabi siguro ni Tatay Jerry dito mga idol, kung sakaling Everlast daw ang ginamit ni Flash sa first fight nito kay Inoue, malamang mga idol bumigay ang Japanese Monster sa bakbakan, dahil kung malaking sugat ang inabot ni Inoue kay Donaire, nagamit lamang ang winning gloves. Paano pa kaya ang distraction na mangyayari sa mukha ng Hapones kung sariling gloves ang sinuot ng Pinoy legend? Kaya abangan natin itong mga idol. Malalaman natin yan kung may parehong eksena na mangyayari sa kampo ni Marlon Tapales, kagaya sa napagdaanan ng ating Filipino Flash. Samantala sa ganitong estilo mga idol, alam nyo ba na dalawang boxer lamang ang palaging nagkakaroon ng issue sa gloves? Isa nga dito mga idol si Naoya Inoue at syempre si Mayweather Jr. Dahil halos lahat ng malalaking laban ni Floyd, nagkakaroon talaga ito ng issue sa gloves na susuotin ng kanyang kalaban. Sa katunayan nito mga idol, sa sobrang choosy ni Mayweather Jr. sa gloves, ay nagbayad po ito ng mahigit $1 million kay Marcos Maidana, kung saan nangyari ito ilang oras bago ang laban nila mga idol. Atras talaga kasi si Maidana sa laban kung ipipilit ni Floyd na ipagamit kay Maidana ang gloves na kanyang pinili mismo. Pero dahil gangster itong si Maidana, ayaw talaga nito lumaban. Sa mga punto na yun mga idol, binayaran na lang siya ng kampo ni Floyd ng milyones para isuot lamang ang gloves na gusto ni Floyd at matuloy na ang laban, kaysa sa magbayad dito ng danyo sa boxing event na hindi natuloy dahil sa pagka-choosy ni Kalbo. Bagamat kung saan mga idol, sa naging laban naman ni Mayweather Jr. kay Manny Pacquiao, first time ni Kalbo mga idol na hindi nagreklamo sa gloves na susuotin ni Boss Manny, at hinayaan lang nito si Pacman na gamitin ang paborito nitong gloves na Cleto Reyes. At isa lang daw ang rason mga idol kung bakit hindi umalma si Floyd, sabi ng mga boxing experts, dahil kagaya niya isa din si Pacquiao sa mga superstars sa boxing sports, at kapag nagmatigas ito sa gloves, baka maulit sa kanyang nangyari kay Maidana, at baka magbayad ito ng 10 digits sa Pinoy legend para ituloy ang laban.